Eh ako naman, sabi ko, sige, malakas ako diyan kay Secretary Acosar. Malakas ako sa chair ng committee na budget niya, Senator Risa. So sumulat ako sa inyo, humingi ako ng tulong sa inyo. Sa awa ng Diyos, hindi natin natulungan. Ang dami niyong pasikot-sikot. Name drop niyo pa yung LGU. Ano ba yung programa ninyo? Gano'n ba kagulo yan? Ba't di nyo ma-simplify ang programa ninyo? Pasa-pasa pa. We need the LGU to fund this. You make it so complicated. Kay Sec Acuzar, yung yung GLAD, hindi siya bahagi ng 4PH. So wala siyang 4PH interest subsidy. Although may sinasabi kanina na bahagi na siya. So bahagi na ba siya? At kung hindi pa, paano natin pwedeng baguhin yon, Sec Acuzar, na maging bahagi ng 4PH ang GLAD para meron din po siyang interest subsidy? Pag-aaralan po namin kasi yung GLAD is a funding program. Itong 4PH is a production program. So pag-uusapan uli namin. Kaya ma'am, yung sinasabi po namin po dito, kailangan talaga kombinasyon. Imagine nyo po, kung ililigay ko po sa horizontal, lahat ng 6.5 million na pabahay, kailangan ko 45,000 hectares. Ganun kalaki ang pangailangan sa lupa. Mauubos lahat ng lupa natin. Opo. Ganun kalaki. At sa'yo yan eh. Ilan ang yung housing backlog natin, ilan na i-cover ng private sector? Yung 6.5 million po, sabihin po natin i-cover na po dyan yung 2 million. Pagka gumawa ka ng subdivision at 50 square meter, ang average niya mga 70 square per family. Kasama yung roads, kasama yung open space. Huwag na natin pakialaman yung private. Gusto ko lang malaman ilan na i-cover ng private at ilan na i-cover nyo doon sa housing backlog na. Almost half. 50-50 kayo. Opo, ma'am. So kung 3.2 million, inyo yung 1.6, ganun ba? Hindi ma'am. Ang 6.5 million, yung 3.2, yun po yung mahirap. Ayun yung Yung mahirap. 3 million, yun po yung pangmayaman. Yung pang may open housing. So, ngayon, Yung open housing, ma'am, di namin pinakikialaman niya. Tinutulungan po namin yung mga ibang developers dyan. Hindi, wala namang problema yun eh. Ang concern na, wala tayong pakailam doon eh. Ang concern natin yung government. So, yung mahihirap. Sa 3.2 million on the average na 20 square meter, gaano kalaki yun? Malaki na. Mga 6,000 hectares yan. 3.2 million Mga 6,000 hectares yan. divided by Ilan? 20. At saka Sec, hindi naman siguro mauubos yung lupa sa bansa natin kasi ang CMP beneficiaries naman po, once maging beneficiary, nagtatayo pa nga ng second floor, minsan third floor. Pamilya nila. Opo, sila mismo. Kaya nila gusto yon 25 square meter. Doon sila titira, ililipat nila yung pangit nilang bahay doon. Tapos pag yung nakaipon sila, pag yung kanyang anak ay nag-asawa, lalagyan niya ng second floor. Pag nag-asawa, 64,000 hectares na kailangan natin. Another floor. Kaya they can go as high as they want basta may pera kayo. Oo. Ganun ang nangyari sa CAA 50 Sige po. years. Kaya kung 50 years. hindi po, ayusin po namin yan at tititignan namin yung kombinasyon niya. Siyempre kami pa sa department, babalansin namin lahat. Hindi. Mahirap po. Sila ang nagkabahay. Lahat ng anak na nalagyan ng bahay. Ting may mag-aasawang anak, another floor. May gumagasta na kasi nagtatrabaho na rin yung anak eh. Oo. Understood naman po, Sec. Kombinasyon nga yung hinahanap natin and yung kombinasyon sa bawat area ay maaring iba sa bawat area. Pero if we work on it year on year, cumulatively, at mas may buy-in ng mga informal settlers, may partisipasyon sila, mas makakadagdag po sila sa mga solusyon natin. Pero just para tudukan lang yung tanong ko kanina about GLAD and 4PH. So, sabi nyo nga pag-aaralan ninyo paano pagsasamahin yung funding mechanism na GLAD dun sa construction aspect, particularly interest subsidy ng 4PH. Kailan nyo po malalaman yung resulta ng pag-aaral na ito? Siguro po within the year. Within the year. Kasi po yung kasing 4PH, private money. Siyempre pag private money, medyo maselan yung usapan dyan. Sige po, salamat Sec. Sen Cynthia, may tanong pa ba kayo? Because you still have the floor. Basta ako i-open nyo lang yung CMP para lalapit ako sa inyo kung sino mag-finance ng CMP. Okay, yun lang ang question ko. Okay, maraming Kasi salamat, yun Sen yung Cynthia. kailangan ng mga taga Las Piñas yung CMP. Lagay ko kailangan po ng informal settlers sa buong Pilipinas. Sa CMP pa rin, sa ngayon po yung escrow funds po ba,
Pwede ba yon sa CMP pang second floor? Yes, Yusek De Guzman. Thank you, Madam Chair. Normally po, yung escrow funds ng DSUD na nakakolekta from the private developers, ginagamit po namin pang suporta to construct yung mga facilities na kailangan po ng isang CMP project. Hindi po yun hindi pa po namin nagamit yun for construction ng houses. So, marami din pong nangangailangan at yun po yung aming sinusuportahan. Alright, salamat. I'll leave it at that for now. Pero salamat sa paunang tanong. So ngayon, we have Sendoroy. You have the floors kung may mga tanong pa. Thank you, Madam Chair. This is about kuwan lang yung Integrated Disaster Shelter Assistance Programs. Meron kayong 200 million allocation for fiscal year 2024. I noticed in your presentation that you released 6.3 million to various regions affected by calamities and disasters. Bakit po maliit na portion lang ng inyong pondo ang nagamit ninyo? Paano po ba maka-avail ang ating mga kababayang nasa lanta sa IDSAP ninyo? Ano po ang criteria at requirements? Sigurado po ako na marami sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Karina at Enteng ang nangangailangan ng shelter assistance mula sa gobyerno. Baka hindi lang alam ito ng mga tao how to avail. Baka pwede nating ipaalam sa kanila. Kasi sayang yung 200 million kung 6.3 million lang as of this time ang nagamit niyo. Samantalang ang dami namang apektado ng mga tao na wala siraan ng bahay o walang bahay talaga dahil nga sa disaster. Can you respond, Yusek? Yusek Escolango. Gandang hapon po sa lahat. For the information of everyone, meron po tama po yon, nabanggit nyo, 200 million po yung allocated na budget po para sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program po ng DSUD. At meron na po kaming nagagamit na 8.8 million as of today. At meron pa hong natitira na 191 million. Sa mga nakaraan po, bago po yung bagyong Karina, ay mga fire incident po yung mga binayaran ho natin or payout po natin, mga fire incidents. At yun nga po yung mga nasa 8 million po, kasama po yung mga expenses, admin cost po. At ngayon po sa bagyong Karina ay meron pong mga pending request. Pero meron po kaming requirements na inilagay po sa guidelines namin na kinakailangan po makomply. Katulad po ng submission ng master list of beneficiaries at as certificate of eligibility, maging yung disaster report. Kailangan po namin iyon from the local government unit para po maproseso po namin, mabigyan ng pondo, and then magkaroon po kami ng payout. On the part of DSUD, mabilis naman ho kami, basta kumpleto lang po itong dokumento na ito na nanggagaling po sa LGU. Isa sa tanong nyo po, ano po yung mga requirements ng beneficiaries? Ang requirements po, dapat po ikaw ay head of household. Pupunta ka sa LGU, ma-include yung pangalan mo sa master list ng of beneficiaries. At kinakailangan po, hindi ka dapat recipient pa ng other government shelter assistance katulad po ng binibigay ng NHA. Pag ikaw ay nabigyan na ng NHA, hindi ka na po tatanggap sa DSUD. Ganon din po ang DSUD, pag nabigyan ka na ng DSUD, hindi na rin pwede yung tumanggap sa NHA. Bawal po yung duplication. At meron din po silang i-fill out na beneficiary eligibility sheet. Madali lang po, magsasubmit lang ng ID, then ID lang po nila, pwede na po yon. Ang punto ko lang dito is that baka pwedeng sa daming kalamidad na dumaan sa atin, kadaming disasters, di ba? Tapos 8.8 million lang out of the 200 million na nagamit nyo. Baka you need to reach out to, kahit na through LGUs naman, di ba? Punta nyo, Mayor, may baha kayong dumaan dito, marami na siraan, baka kailangan yung tulong namin. Ganun lang siguro. Tayong nasa national government, we have to go down to the level ng local para siguro makatulong. Yun lang sa akin. I'm not criticizing how you disburse your money, how you use your money, kundi sa akin lang, paano makarating doon. Siguro kuan lang, connect doon sa mga nasalanta para makatulong tayo. Tama po yun na Senator De La Rosa. Sa atas po ng aming Secretary Jose Resalino Acusar ay yung aming mga regional
directors po, kami na po nag-reach out dito sa mga local government units na naapektuhan, katulad po nitong Karina na nagdaan po. Sinulatan na ho namin sila na meron po kaming IDSAP na program, yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program, pwede nyo pong i-avail. Ito po yung mga requirements. Binigay na po namin sa kanila and we're just awaiting for the submission of the documents. Okay, salamat. Sa NHA, Madam Chair. Pwede ba akong pwede ko ba i-pursue yun? Yes, Sen Coco. Kasi same topic eh. Nagkasunog sa Tumana. Barangay Tumana sa Marikina. 2 times, 2 incidents yun. Siyempre, politiko kami, taga doon ako, di tutulong kami, dala kami ng relief goods. Siyempre, kita natin na naka-relocate na sila sa covered courts. So gusto nila ng building materials to rebuild their homes. Okay. Eh ako naman, sabi ko, sige, malakas ako dyan kay Secretary Acosar. Malakas ako sa chair ng committee na budget niya, si Senator Risa. So sumulat ako sa inyo, humingi ako ng tulong sa inyo. Sa awa ng Diyos, hindi natin natulungan. Oh, ang dami niyong pasikot-sikot. Name drop niyo pa yung LGU. Ano ba yung programa ninyo? Gano'n ba kagulo yan? Ba't di nyo ma-simplify ang programa ninyo? Pasa-pasa pa. We need the LGU to fund this. You make it so complicated. Sayang yung lakas ko sa iyo, Secretary. Yusek Senator. Escalango, please. Sir, magandang hapon po, Senator Pimentel. Na-appreciate po namin at yung inyong request for financial assistance for the constituent nyo po dyan sa Marikina. And natanggap po namin yung letter nyo po dated March 12, 2024. At kaagad po, pina-action po sa amin ni Secretary, totoo po yon. At binabaho namin kaagad sa regional offices, we directed the regional office, NCR, to immediately act on this. So what they did is, the regional office coordinated with the LGU of Marikina. Sumulat pa nga po kami, dated March 25 sa kanila, sumulat po kami, ito po yung mga requirements na isasabit nyo. Sa awa ho ng Diyos, May 30, nag-submit po sila ng mga requirements na hinihingi po namin. But in the master list of beneficiaries they submitted, ang nag-approve po ay yung acting city administrator. But in our guidelines po, ang dapat ho na pipirma or mag-approve ay yung local chief executive. So what we did is we immediately wrote them. Sinulatan namin na pwede po bang i-confirm na lang, kahit certification na lang na authorized representative tong acting city administrator. Kasi ayaw naman po namin makuha din kami ho dahil ito po yung guidelines namin. So, anyway, siyempre, parang Up to now, kanina sinabi natin dito, gusto nyo tumulong, ayaw nyo naman makulong, okay? But you have an integrated disaster shelter assistance program. Ina-announce natin dito. Ina-announce. Gawin nyo namang workable yan. Huwag naman masyado namang... Yung mechanics ba? Workable. Opo, Senator. Si DSWD nakakabigay ng relief goods sa workable naman yung kanila. Diyos ko, kapasa-pasa sa dami na... I mean, marami kaming pinoproblema rito, mga batas, iba-iba. Ayoko na makialam sa mechanics ninyo. Sana kayo expert dyan. You simplify your mechanics so that the population, the constituents can access your program. Hindi yung nasa papel, ang yabang-yabang natin. Tapos, Secretary, Senator Bato, si 8 million out of 100 plus. Nilalagay natin sa accomplishments natin, nandito. Anyway, I have made my case. Sige, I yield back to Senator Bato. At saka Yusek Escalango bago bumalik kay Sendoray. Kortesiya lang, kahit inaksyonan nyo, kung maaari bigyan ng copy furnish yung taong sumulat at humingi ng ganyang tulong. Madam Chair, Salamat. Yes, okay ako. They kept me informed. The problem is wala tayong natulungan. That's my point. Wala tayong natulungan. That's my point. Nakasulat dito programa natin, pero wala tayong natulungan. May pinaasa ako kasi akala ko may programa kayong workable na programa. Yung pala, sikot dito, refer doon, pasa rito, papel din, pasa doon. I do not know what's the problem. And bago ko ibalik nga kay Sendoray, may interface ba yung DSWD Emergency Shelter Assistance at yung IDSAP ng DSUD? Ano bang pagkakapareho at pagkakaiba? Walang interface. Wala na po, hindi na po nabigyan ng pondo ang DSWD. Nasa DSUD na nga po at yung 200 million. Ang kailangan lang po talaga yung master list ayon sa guidelines na pipirmahan ni Mayor o kaya authorized representative niya. Yun lang po. And tulad ng sinabi ni Sen Coco, dapat simbilis ng ihap ng DSWD noon, yung IDSAP ngayon ng DSUD. Okay? DSWD, Yes. ikaw kung sino yung nag-fund, susulat lang siya.
na ito ang mga beneficiary niya. Tapos titingnan nila, ang rule lang nila, hindi pwede na within 3 months nakakuha. Every other 3 months lang makakukuha. Pero ang bilis-bilis. No, kaya nakakatuwa yung ICE ng DSWD. Sana gawin nyo din ganun ang inyo, di ba? Like ang senador naman, di naman manloloko yan eh. Oo. At saka mako-confirm nyo naman kung talagang nasunugan eh. Di ba? Kayo, you can check with Marikina kung may nasunugan talaga. Kayang-kaya nilang hanapin yan eh. Ayusin nyo yung IRR nyo, masyadong complicated. Sige po, ayusin po namin Salamat. para mapabilis sa gusto niyo po. Salamat. Tama na, maganda po yan na bigyan ng interest yan eh. Kasi napapabayaan po talaga namin yan eh. Kasi yung trabaho kasi namin sa housing. Ngayon, pag kami ganyan disaster, pag tutuunan po namin ng pansin ngayon yan. Salamat, Sec. Acusar. Okay, that's a Sen good Coco. point. That's a good point. Yan ang point ko. Kaya nga, kung gusto nyo isurrender na ninyo yan, ibigay nyo na sa DSWD yan. That's my point kanina eh. Yung mga relief Binalak ko po for private money. Pero ito, for example, dito mga ganito, it's also in the nature of work na pwede masabi natin sa DSWD niyan. Except that the materials Correct. are just housing materials. So if you cannot pay attention to this, ayusin natin ng gobyerno, pasa nyo na yun sa DSWD. Pinasa na po namin, binalik sa amin. Ha? Pinasa na po namin. Pinubukan namin pasa. Opo, hindi namin trabaho nga talaga yan eh. Okay, okay, good. Pinasa ko na po yan eh, binalik ulit sa amin eh. Sabi ng housing naman kasi yan eh. Evaluate mo. Kaya medyo... It's Second chance ng IDSAP. actually it's assistance. It's assistance. Iba lang as assistance sa DSWD, education, food, gano'n. But this one is shelter, rebuilding of shelter. It's still assistance. So maybe sa hearing ng DSWD, challenge natin so they can focus on their core function of the delivery of the housing units. Sige. So it's a good information na sinubukan nyo na palang pass the ball yan, binalik. Pero since on paper, nasa sa inyo pa yan, do not neglect it. Make it work. Kasi siyempre, kami rin naman, tumitingin din naman kami sa presentation yun, takbo rin kami sa inyo. Sige po. Salamat, Sen Coco. Matapos ang mainit na talakayan sa pagitan ni Senador Pimentel at ng DHSUD Secretary Acusar, umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Marites Ascasa, hanggang kailan niyang katotohanan ng magandang pangako na yan sa mga tao na patuloy niyong pinapaasa. Pahayag naman ni Teresita Bella, good job Senador Pimentel, kawawa ang Pilipinas kapag ganyang hindi klaro ang programa. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jude Tatum, problema sa mga taong ito puro pangako, wala namang ginawa kundi magpataba ng bulsa nila, kawawa talaga ang mga mahihirap. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.